my beloved Boss Mike Cervera. Eto namang si Sara. Eto. Sara Duterte, puro daldal lang daw. Pasok. Ang Vice Presidente sa labas, no, sa media, panayang pahayag na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago, no, at handang humarap sa proper venue. Sa kaso po ng budget proposal for 2026, wala pong ibang proper venue kung hindi ang committee ito. No, kaya again, lubos na pagkadismaya at sinabi ng ating Vice Chair na magpapakita raw ang Vice Presidente mismo sa Tuesday na well, para sa akin, to see is to believe. To see is to believe. Kaya lang walang nagpakita, nagmulto lang mga kababayan ko. At nabalita natin yung kahapon o kanina yata, di ko matandaan, na nanghihingi na naman po ng limpak-limpak na salapi panggastos sa ibang bansa. Yung pong ating kagalang-galang na Vice Presidente, mga kababayan. So, dyan nyo ho makikita na eto hong Vice Presidente ay puro daldal lang ho. Laging binabanggit, ako'y dadalo, pagtatanggol ko yung ating budget na hinihingi. Ikita nyo ho mga kababayan ko, wala ho ni Anino, ni Sara Duterte, ay wala hong nakita ho sa budget hearing, mga kababayan ko. Ano po? Grabe no, ang kapal ng mukha nga, sabi ko. Hay, nako. Alam nyo, sa totoo lang, BBM ako, sabi ni Miss Au. Kahit ho ako. Sabi, hindi ko naman ipagpapalit kahit kanino si Pangulong Bongbong Marcos, Hindi ko ipagpapalit kahit sino ka pa. Diba? Kapal ng mukha, Sara. Sabi, done na po. Oy, thank you naman sa mga nag-like, mga kababayan ko, eto nakakalungkot Biruin ninyo mga kababayan siga-sigaan Oo. Alam nyo, pinapakita ho yung pagiging arugante netong si Sara Duterte, Ibang klase ho, mga kababayan Yung pong kanyang pag-uugali, napakahirap sakyan. Sa totoo lang, kita nyo mga kababayan, hindi ho nagpakita, samantalang mga kababayan, kailangan niya hong gawin na ipagtanggol yung kanyang budget kung saan niya dadalhin, ipapaliwanag. Feeling entitled si Buday, sabi naman ni Jojo Chavez, Siga! Siga! Kaya nga mga kababayan, asa pa siyang maging presidente Sa totoo lang ho, parang wala na hong interes yung tao sa kanya. Ano po? Napapansin niyo po ba? Na parang nawawala na ng interes ang taong bayan kay Sara Duterte. Dahil nga po ito sa mga pag-uugali na pinapakita Ano po? Iba ho. Oo, matindi. Yung inaasal na imbis mga kababayan magpakita at para naman, ganahan, yung pong kunyang taga-suporta, ang ginagawa ho, putak lang ho ng putak sa social media habang nagpapa-interview sa mga vlogger ng DDS na mga tanga. Ano po, mga kababayan? Di po ba? Wala pang pag-asa po. Walang pag-asa. Sabi, 78 na ang trust rating ni PBBM. Huy, hindi 97 na. Di ba? Mga kababayan? Mag-team replay. Mga late. Di ba? She now irrelevant. Totoo. Gumawa ako ng content para kay Sara Duterte. Ayaw nang panoorin ng tao Samantalang dati kapag title pa lang Sara Duterte. Aba mga kababayan, ilang minuto pa lang, libo-libo na nanonood Ngayon ho mga kababayan ko, wala na. Natulog ka lang, 97 na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Wag ka kasi matutulog. Di ba? Sabi ni Alfredo Senior Diamante, hoy, BBM din ako. Talaga ba? Kayo po ba mga kababayan? Kasi
sa mga nangyayari ngayon, marami na daw hong nadidismaya kay Pangulong Bongbong. Ang sagot ko naman, bakit kayo nadidismaya kay Pangulo? Siya nga itong naggagambaro. Siya itong naggagambate. Siya itong talagang nagtatrabaho. Siya itong nagbubulgar ng katiwalian sa sarili niyang gobyerno. Hindi ba kayo natutuwa ron? Anong gusto nyo? Parang gusto nyo yata pag sisiluhin agad ni Pangulo yung mga tao. Si Pangulong Bongbong Marcos gusto dumaan sa proseso, ayaw ng shortcut. Kayo naman gusto nyo shortcut agad. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganon. Antayin natin, mga kababayan, kung ano resulta nitong mga sinasabi nga ni Magalong na may sarili siyang kaparaanan. Si Magalong mismo nagsasabi niyan di po ba? Ngayon, mga kababayan ko, hintayin natin. Tulad na sinabi ko. Di ba? Rose Bagni, Tricia, PBBM lang, wala silang panama, walang hihigit. Sabi rito. Syempre, mga kababayan, sabi nga ni May, Philippines need PBBM. Kailangan po talaga di ba? Michael Cachero, Masantos, Yalabi, at Sikamot. Hindi po ako magbabago kay Pangulo, sabi ni Elena. Di po ba? Sabi rito, Nino, GRS, Boss Mike, ano comments mo? First LGU, City of Manila. Maroon Equipment, MRI. Hindi ko alam pa yan ano ba meron dyan? Sabi ni Isko, di mabuti. Alam nyo mga kababayan, basta gumagawa ng tama, purihin natin. Kung yan ang ginagawa ni Isko, mga kababayan, di maayos, mga kababayan ko. Kung tatakbo siyang presidente, bakit hindi, mga kababayan? Kung talaga naman, na nagbibigay siya ng talagang serbisyo sa taong bayan. Kung ako kay PBBM, i-build up ko siya as a successor si Sandro, sayang. At kung siya, tingnan natin, mga kababayan. Ano po? Alam nyo na, yung mga DDS na tatanga-tanga, ayun, nandoon sa mga silong ng mga footbridge, nagwawala sila. Samantalang itong si Sara, mga kababayan, hindi magpakipakita. Hindi na nga nagtatrabaho, hindi pa magpakita para ihayag naman kung ano yung mga nagagawa niya. Di ba, Marites Musni, let ka na. Umpisa mo sa umpisa. Jax Bueno. Ito mga kababayan ko, ang mga DDS nagrally pati si Lola. Mukhang napapatanga. Ang gusto ko lang! Tignan nyo naman ang itsura ni nanay, nakikita nyo ba yung itsura na yan? Mga kababayan ko. Sabi rito, teka muna, sagutin ko muna to si Bing Miguelio. Boss Mike, paano na si General Torre? Akala ko pasok. Kung hindi niya, kung tinanggihan niya yung alok sa kanya, ano magagawa natin doon? Alam nyo mga kababayan, kapag patuloy-tuloy na nagpapabebe, itong si General Torre, mga kababayan, makakalimutan na ng tao yan. Siguro magtuloy-tuloy na lang, na magretiro. Kung iisnabin yung pong binibigay na trabaho ni Pangulo sa kanya. Ganun lang naman yan. Kung ayaw mong tanggapin, magpabebe ka, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Basta narinig natin na itong si General Torre ay inaalok ng trabaho. Di ba? Kung tanggihan niya, may magagawa ba si Pangulo, Aber? Alangan naman na isiksik sa pagmumukha niya. Di ba? Mga kababayan? Kailangan, General Torre, ulitin ko lang, huwag ka nang magpabebe. Wala, makakalimutan ka ng tao. Kahit magalit pa si Chris Ulo. Di po ba mga kababayan? Wala na. Tignan mo, ilang linggo pa lang yung nakakaraan, natabunan ka na. Buti, nabanggit ka pa't naalala ni Bing Miguelio. Kung hindi, di pateko, nakalimutan na kita. Yan ang totoo. Huwag ka na magpabebe. Pabebe ka pa. Kaka-turn off sa totoo lang. Di po ba? Nakaka-turn off Oo. Parang, ano ba, General Torre?
Ano ba talaga plano mo? Oh, di ba? Oh, eto na. Punta na natin tong mga tatanga-tanga. Oh, ano yan, Boss Mike? Pakinggan natin. Ang gusto ko lang, balitan ulit ang Senate President na bobo! Tama! Mga bobo, lalo na si Lacson na kikisimpatiya sa mga kurakot na politiko! Hindi na kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bagang! Isa kami sa mga nagpulon mo! Tignan nyo si nanay, mga kababayan. Mukha namang malusog, Mukha naman hong punong-puno ng makakain ito o puro sebo. Pero mga kababayan, itong mga DDS talaga, pilit, kinakabit, pilit, pilit ho talagang kalad ka rin, si Pangulo sa mga issue ng korupsyon. Wala nga hong issue yung mama Wala hong issue yung mama, mga kababayan. O sige na, eto na. Isa pa ako sa nagampanya! Pati ka magkakala ko! Manalo ka lang na hayop ka! Tingnan mo, galit na galit si nanay, mga kababayan. Mamaya, atakihin pa yan. Hayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop na mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Kandidato ka lang sa impyerno! Alaka! Kung ano-ano na lang sinasabi, mga kababayan, hindi na ho iniisip yung mga sinasabi. Ganyan ho mga DDS, mga kababayan Oo. Hindi na ho iniisip yung sinasabi. Kung hindi po, mga kababayan, yung emosyon na lang ho, yung pinapanatili na magdesisyon para sa kanila. Kaya ho, mga kababayan, kahit ho nasa silong sila ng mga flyover at mga tulay, sige lang, halabira, mga kababayan. Di mo ba? Grabe, balikan natin. Bigyan natin ng reaksyon. Itong sinanay, mga kababayan, kawawa naman ang mga ganitong tao, Kawawa. Ang gusto ko lang! Ang gusto lang ni nanay, mga kababayan ko. Balitan ulit! Palitan uli. Ano pa naman, ginagawa nyo ng laruan tong Senado, ganon? Ang gusto daw niya, palitan uli. Ang Senate President. Wala, stick na yan, mga kababayan. Ito ng problema Kapag hindi na sang-ayon sa kanila, nagwawala. Akala mo talaga, mga kababayan, mga sinaniban ni Kibuloy. Mga kababayan, tayo hindi naman ho ganyan. Naging Senate President ho si Chis Escudero, mga kababayan, tahimik lang naman tayo, di po ba? Ang Senate President na bobo! Bobo! Tawag, bobo kay Tito Soto. Si ate naman, nanay. Abay, ilang beses ho ba kayong pinakilig ng Itbulaga? Pero hindi naman yun ang katwiran. Kung hindi, mga kababayan, itong si Tito Soto, mga kababayan, tahiran na ho yan. At naging Senate President na rin ho yan nung panahon po, na nakaupo si Digong. Ano po? Mga bobo, lalo na si Lacson na kikisimpatiya! Kita nyo, galit na galit siya kay Lacson. Si Lacson nga ho, mga kababayan, ang walang issue ng korupsyon. Ganito ho kay hinaulo. Ano po, ng mga DDS. Hindi ho sila re-research na sasabihan ng bobo walang iya, ito pong si Senator Ping Lacson, mga kababayan ko, hindi nga tumatanggap ng pork barrel. Ano po? Para ho maiwasan na mangurakot. Kung tutuusin lang ho, mga kababayan ko, kung ikaw ay politiko na kurakot, sabik ka na magkaroon ng mga pondo tulad ng pork barrel. Ano po? Wala ho mga kababayan. Walang ganun. Si Senator Ping Lacson, mukha ho yata si nanay natutulog po yata ito sa sa piggery, mga kababayan. Kaya ho siguro walang wala hong alam patungkol sa mga binabanggit niyang tao. Sa mga kurakot na politiko! Mga kurakot ka mo, di dapat tanungin mo si Bongo, tanungin mo si Digong at tanungin mo mga Duterte. Misang nabanggit ng mga Diskaya
nung kasalukuyan na panahon ni Digong, sila ang numero 1 na kontraktor. Yan, ang tanong si nanay mahina ulo eh. Tuloy. Nabayaran. Hindi na kayo naawa sa amin! Aba, sa totoo lang, awang-awa kami sa inyo eh. Kaya lang, mukhang ayaw nyo naman yatang kumain ng masusustansyang pagkain eh. Kaya hindi na ho kayo nagkakaroon ng talino dahil nga ho baka puro chicherya, puro taba, ang mga kinakain nyo. Di ba? Hindi ho. Dapat maging balanse yung mga pagkain, nanay. Sige pa. Ano pa raw? Nagtanong pa. Sabi ni nanay, ano pa sasabihin ko? Ha? Ano pa sasabihin ko? Sabing ganun, mga kababayan, ha? Sige, nanay, ano yung sasabihin mo pa? Sabihin mo na, kuya. Ano yung sasabihin niya para masabi niya na? Durusa kami! Mga hayop kayo! Puro ganun na lang ako sinasabi. Wala akong mga kwenta litanya itong mga DDS, ganun na lang. Paulit-ulit lang. Our beloved Boss Mike!